Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan sa araw na to ng Miyerkules. At unahin nating pag-usapan, etong nadaanan ko pong post sa Facebook. Ito po ay mula sa Radiant Fame World na kung saan isang host daw di umano ng Itbulaga ay konpermadong buntis. So sino po ang tinutukoy niya dito? Sabi niya sa caption niya, OMG Atasha Mulak na kumpirmang buntis kay Vic Soto sa katagilimbang paraan. Grabe yung paninira nila, no? So dapat po makasuhan din siguro itong mga nagpapakalat ng fake news tungkol kay Bossing Vic Soto. Tapos may article pong kalakip sa comment section ng naturang post. Sabi dito, sa mga nakaraang linggo naging usap-usapan ng balitang ang aktres na si Atasha Mulak daw ay buntis kay Vico Soto. Tapos ang nakalagay dito sa caption ay Vic Soto. So grabeng panglilinlang, 'di ba? Ang anak daw ni Vic Soto na isang kilalang komedyante at TV host sa Pilipinas. Ang balitang ito ay naging viral daw sa social media platforms at napag-usapan ng marami. Narito daw yung buong detalye ng insidente at mga reaksyon mula sa mga netizen at mga taong malapit sa kanilang pamilya. So grabe po ang ka-fake newsan. Ito po ang simulado ng usap-usapan. Ang balita tungkol kay Atasha Mulak at Vico Soto ay unang lumabas sa mga chismis at social media posts na kumakalat sa mga forums at celebrity gossip sites. Ayon sa mga unang reports, isang hindi inaasahan daw na pangyayari ang nagbigay daan sa mga haka-haka, ang hindi pagkakasundo ni Vic Soto at ng kanyang anak na si Vico Soto. Ang hindi daw pagkakasunduan ay nabigyan ng dahilan dahil sa isang seryosong issue na umano'y tumutok sa pagpapahayag ng Vico ng kanyang nararamdaman tungkol sa kanilang pamilya. Sa kabila daw ng mga kumakalat na chismis, wala pang formal daw na pahayag na nagmumula kay Vico at Atasha, kaya't ang mga netizen ay nagsisimula daw maghinala at mag-isip ng kanilang mga sariling interpretasyon tungkol sa issue. Ayon daw sa ilang mga tao, may ilang pagkakataon daw na si Vico at Atasha ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Grabe din, 'di ba? Si Atasha Mulak po ay nakikita natin sa Itbulaga at hindi po yan buntis. Meron siya mga endorsement shoot, kaya po siya ay hindi madalas nakikita sa Itbulaga. Tapos sasabihin dito sa caption na Atasha Mulak na kumpirmang buntis, susmiyo marimar, kumpirmado daw. Tapos ang pinagbabasehan lang naman mga haka-haka. So gagamit lang tayo ng kumpirmado kung confirm na po. Ito hindi naman to confirm haka-haka, gossip, hearsays. At nakikita natin na si Atasha ay lagi na pong nasa Itbulaga nitong nakaraan. Tapos ngayon, kahapon lang to 14 hours ago, na screenshot natin na bakit may mga ganitong lumalabas. Alam kong fake news, pero paano naman po yung mga taong naniniwala at mapapaniwala at makakabasa ng naturang post? So hindi po dapat ito tinotolerate. Kaya nga po sabi ng ilang mga netizen na nag-comment doon, dapat po magsampa ng kaso itong pamilya ni Atasha or ito pong si Vico Soto, kasi paninira na naman po itong mga nababasa ko. Talagang sanib puwersa na sila, no? Para siraan si Bossing Vic and syempre itong si Vico Soto. Grabe din. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Derek. So kahapon po ay nagbahagi siya ng video sa kanyang Facebook story and makikita nga dito na parang nasa malayong lugar siya, mga kadabarkads. Ayan po, pinakita niya nga po yung kapitbahay niya, nakabayo daw. Ayan po, mga kadabarkads, makikita nga yung puno-puno dito sa paligid ng kanyang tahanan. And meron pa siyang naging Facebook story na after 5 years. Siguro after 5 years, nakauwi din siya. Saan kaya to? Sa Olonga po. Nasa malayong lugar si Derek. Merong mga nagkokomento na, naku, nagtago na si Derek sa kagubatan. Kasi nga po, base dito sa kanyang Facebook story, nasa kagubatan siya and mukhang nasa probinsya si Derek. So, siguro nagre-relax muna siya, no, bago niya harapin etong mga nakabinbin na kaso na pinail po ni
Bossing Vic Soto. Ngayon, narito naman po yung ilang mga pahayag po ng ilang netizen na nagkomento dito sa post ni DY. Sabi niya dito ng isa, sana maging leksyon ito sa iyo, although siguro naman magiging leksyon talaga ito, pero sana mangyari para hindi ka na ma-prostrate. Hindi mo man aminin pero may isang hiblang dahilan ka sa pagpili ng buhay ni Pepsi Paloma para gawin mong pelikula. Yun ay ang paka-controversial. Sa asta ng mga taong ganyan, masaya ang kalooban nila at may kung anong nakukuha sila para sa sariling kaligayahan nila pag nakakuha sila ng atensyon. Hindi man ngayon dahil bata ka pa naman, pero darating talagang panahon na isa ito sa magiging leksyon mo sa buhay sa oras ng dapit hapon mo. Tiyak yun. So mukhang ito na yung dapit hapon ni Direk, 'di ba? Kasi patong-patong sinampas sa kanya. 19 counts, tapos counting pa yun. And pag napatunayang may pagkakamali talaga siya, 35 million or 30 million din yun. Sabi pa ng isa dito, sayang ka Direk Daryl, kahit alam ko iba na path natin sa politika cause I am a loyalist, pero sobra ka na nagpagamit na di mo na naiisip ang TBJ till now, dabing natulungan even student, and worse di mo na naiisip mga anak ni Vic Soto. Bakit si Joey De Leon? Kasi swak na gusto mo sirain mga Soto. Kala ko bright ka pero isa ka rin palang trapo. Sayang di pa naman huli. Sayang talent kung benta. So, ilan lamang po yan sa mga komento ng mga netizen, no? And talagang merong mga nakakaintindi po na supporters ni DY na talagang mali po yung kanyang ginawa na pagpasok sa pelikulang eto, 'di ba? Dahil matagal na nga naman po natapos ang naturang kaso. Sabi pa ng isa dito, bakit afraid daw sila? So ang tinutukoy ay si Bossing. Kung sa tingin ito yung susi to clarify what happened talaga to Pepsi Paloma. Ako pan daw ng Itbulaga and naging daily contestant ako sa segment na Bawal Judgmental. My own opinion, gusto ko lang mapanood cause ano ba talaga reason. Big si Pipi at ano mga rason. Hindi ko paki kung si Big etc. ang akusado kasi may husgado if ever mag-file ng case. Kung meron man, love to watch full-length movie nito because of what really happened to her after that. Ayan. So, eto lang yung masasabi ko sa inyo sa nag-comment nito. Wala pong nakakaalam kung ano ang totoo dito. Kahit si DY, hindi pa po yan pinapanganak. Kaya malabong alam niya din ang katotohanan. Tsaka isa pa mga kadaver cards, ang dami pong nagpapatunay, mga buhay na testigo, mga buhay na witness. Bakit hindi yun ang paniwalaan? Hindi ba? At kung nagtatanong ka kung bakit daw nagsampa ng kaso si Bossing Vic, baka hindi nyo alam na nadadama yung pamilya ni Bossing dito. At syempre yung pangalan ni Bossing Vic, malaking kasiraan to. 'Di ba? So sayang yung mga advertisers na mawawala sa kanya kung masira yung kanyang pangalan. Another kaso yun mga kadaberkad. Kaya sa mga nagsasabi na bakit daw afraid, kung makaklarify naman ang lahat, sino pong magkaklarify? Mga patay na yung tao. Patay na si Pepsi, patay na po si Charito. So, sino magka-clarify? May mga buhay naman din yung pinapaniwalaan. Mapapasusmiyo marimar na lang talaga kayo mga kadaver card. So, paano hanggang dito lang pong update natin, At maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.